Ngayon po, yung pag-uusapan po natin, wala na pong paligoy-ligoy po to. Napakasimple lang po na alam ko po lahat po kayo, nabasa nyo na po ito. No? And I pray na this night, hindi po tayo lalabas na lugi. No? Lalabas po tayong panalong-panalo. Dahil sa umpisa pa lang sa praise and worship, ang dami pong nireveal ng Panginoon sa atin na napaka-powerful po yung mensahe. No? Amen po? Maraming salamat po sa mga first timer po na nandito ngayon. Alam ko, isa ka rin sa nangangailangan itong message na to. Amen po? May reader tayo? Reader? Amen. Wala si May. Ayan, wala tayong reader. Ayun, baka gusto mo mag-reader siya. Bro, pwede ba ako wala isang mic para mag-read? Kahit si ano lang, si Iram, nakalimutan ko. Wala si Yaya eh. Si Gemma, si Aya. Kahit sino, basta marunong magbasa. Amen po. Ngayon po, kung meron po tayong mga foreigner po dyan, kung sino po nag-invite, kayo na lang po mahal na mag-translate, no? Kasi po yung English po natin, limited lang. Amen po. Okay po, let's start po. Let's read. Praise. Immediately Jesus made his disciples get to the boat and go before him to the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone there, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Amen. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." And they cried out of fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. I is I. Do not be afraid." And said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." So he said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Amen. Nabasa po natin lahat. Medyo mahaba po siya, pero po napakaganda po itong mensahe ni Lord tonight. No? Ito po ay pinagmagandang kong napakasimple lang. Focus. Fix your eyes on Jesus. Alam niyo po mga kapatid, a great life requires focus. Kung gusto natin magkaroon ng magandang buhay o dakilang buhay, kailangan po natin mag-focus. Alam ko po, faith is important. We need faith in our life. Kailangan po natin ng pananampalataya in the middle of our journey. Pero para po tayo makasurvive sa obstacle and struggle sa ating buhay, kailangan po natin ng matindi-tindi pananampalataya in the middle of our journey. Amen po? Yung pananampalatayang God is willing. No? Yung pananampalatayang God's can. Amen po? Ngayon mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo lahat to. Kailangan yung maniwala na God is able. Amen po? Dahil po ang kalaban po ng faith is yung negative mindset. Yung hindi ka na naniniwalang aahon ka pa tonight. Yung hindi mo alam yung sitwasyon mababago pa. Amen po? Yung hindi mo alam na kakayanin mo lahat ng problema darating sa buhay mo. Amen po? All of us, we need faith, mga kapatid. Amen po? Kaya ko po ito sinasabi sa inyo, mga kapatid. Dahil po lahat po tayo dadaan sa storm ng ating buhay. Amen po? Lahat tayo kailangan ng faith. Amen po? And we need to trust God sa ating mga mangyayari sa lahat ng ating mga buhay, no? Kaya po mga kapatid, porket hindi mo kaya, akala mo hindi kaya ng Panginoon.
Pero kailangan mo maniwala na porket hindi kaya ng Panginoon, porket hindi mo kaya, yes, kaya ng Panginoon. Kailangan mo lang ng matinding pananampalataya to focus on Him. Fix your eyes on Him. No, hindi porket nasa simbahan ka, hindi porket nagsa-cell group ka, hindi porket nasa fellowship ka, akala mo okay ka na. Amen po? Wala pong perfecto po rito. Kahit po yung tumatayo dito, kahit po yung kumakanta, kahit po yung sumasayaw, kahit po yung mga nasa ministry, hindi po perfecto yan. But you need to fix your eyes on Jesus. You need to focus kung ano yung ginagawa mo. You're here not because meron kang gusto. You're here because may gusto kang makuha sa Panginoon. No, mga kapatid, baguhin natin yung mindset natin. You're here because you love Jesus. No? Dahil alam mo, nakita mo yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Yung first time mo na-invite, yung umiyak ka, hanggang pag-uwi, dala-dala mo yung salita ng Diyos. Dali mo yun habang lumalakad ka sa Panginoon. Huwag mo hayaang mawala sa iyo ang presensya ng Panginoon. Mamaya makikita niyo po doon sa pinag-usapan po natin, doon po sa context po, makikita po natin kung gaano po si Peter nung lumakad po siya. No? Amen po? Alam niyo po mga kapatid, lahat po tayo makakaranas ng test. Amen? Lahat tayo pwede mawala ng mahal sa buhay. Pwede tayo malugay, pwede tayo matakot, pwede tayo ma-disappoint, pwede tayo ma-deny, no? Pwede tayo ma-reject. Pero salamat sa Diyos dahil sa lahat ng pagsubok na yon, pinapalakas tayo ng Panginoon. Amen po? Amen? Sige, palapakan niyo ang Panginoon. Hindi ka kasi talaga lalago kung walang struggle sa buhay mo. Amen po? Kailangan meron kang pagdaanan para tumatag ka sa pananampalataya. Amen po? Kasi kung hindi ka talaga dadaan sa mga resistance sa iyong buhay, hindi ka talaga magmamature, kapatid. No, magpasalamat ka dahil dumadaan ka sa storms ng buhay. Lahat po dito dumaan sa storms ng buhay. Kahit po si pastor, kahit po yung mga primary, kahit yung mga leader nyo, nanay, tatay nyo, dumaan po yan sa storms ng buhay. Ang kailangan mo lang focus. Focus lang, mga kapatid. Basic. Pero ang hirap gawin. No? Pero magiging madali po yan lahat kung kasama nyo ang Panginoon sa paglakad sa presensya ng iyong pananampalataya. Kasi kung ikaw lang, hindi mo kaya. Balik-tarin mo man ang mundo, okay ka ngayon. Sa susunod na araw, okay ka pa rin. Pero sa dati na araw, hindi ka na okay. Lalapit ka pa rin sa Panginoon. Amen? Sa lahat ng bagyo, ang storms ng ating buhay, we need faith in the middle of our journey. Kaya po sa bilang Kristiyano mo, hindi po ganun kadali. Amen po, hindi po ganun kadali. Meron kang authority, kapatid. Meron kang authority. You have a weapon to overcome your struggle to facing. Amen? Meron kang weapon to face any challenges sa buhay mo. Meron kang boses. Gamitin mo yung boses mo to worship Him. Ideklara mo yung salita ng Diyos. Dapat ang lumalabas sa bibig mo, salita ng Diyos. Amen po. Meron kang authority. Gamitin mo sa tama. Huwag sa pagmamarites. Amen po. Napakahalaga po sa atin sa buhay natin. Lahat na nadadaanan natin, lahat na nababasa natin, you have authority sa bibig mo. Sabihin mo sa katabi mo, your miracle is already in your mouth. Ilalabas mo na lang, kapatid. Amen? Ilalabas mo na lang. You have to speak up. Don't let the storm stop on your voice to declare the word of God. Amen po, mga kapatid. Yes, salamat sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, lagi ako tumatatag. Lahat tayo tumatatag. Pero yung pananampalataya, may tamang perspective yan. Amen po? Sabi po dito, focus, sabi po dito sa next slide, distraction limits your ability to experience the possibility. Amen po? Alam nyo mga kapatid, huwag po natin hayaan yung distraction sa buhay natin para malilimitahan yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Huwag po natin limitahan. Nandiyan ka na ngayon, nakaupo ka, first timer ka, matagal ka na, wala pong pinagkaiba yan. But you have to have focus. Hindi porket matagal ka na, okay ka na, hindi po. Hindi porket bago ka, okay ka na, hindi po. Lahat po tayo on process. Bago ka matagal ka na, you need God in your life. You need to have focus. Amen po? Dahil po kung titingin po tayo sa mga katabi natin, hindi po perfecto yan. Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Gwapo at maganda yan. Amen po? Lahat po yan create ni God. Amen po? Pwede ka tumingin sa Kanya pero huwag ka mag-focus sa Kanya. Mag-focus ka sa presensya ng Panginoon sa buhay po natin.
Amen po? Hallelujah. Sige, parapakan si Lord. Nauwawa ko. Ha? Nakatingin din kasi ako sa time ko. May sarili akong time. Amen po? Punta muna tayo sa may context mo. No? Sabi po dyan, immediately Jesus made his disciple get into the boat and go before him to the other side. While he sent the multitude, and when he had sent the multitudes away, he went up to the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. Amen? Alam niyo po ba ang pagkatapos ng 22 is 21? Amen? Galing. Amen po? Alam niyo po to, bago po itong context na to, kung mabasa niyo sa Matthew 14, nag-miracle na po siya sa 5,000 people. Nakuha niyo po? Nag-miracle na po siya doon. After niya po, mag-miracle doon, after niya mag-ministry, no? Libo-libong followers po yung sumunod sa kanya kasi meron pa siyang uling gagawin. Ito na po yun. No? Ura-ura na sinabi niya sa mga disciple niya na pumunta kayo sa kabila, tatawid kayo ng Sea of Galilee at yung mga tao na wala na. Alam niyo po ba pagkatapos anong ginawa ng Panginoon? After nung miracle na yun, umakyat po siya sa mountain para magdasal. Amen? Alam niyo po ba mga kapatid, this is the one key. Ang Diyos natin napaka-humble at humility. No? It-signify sa Kanya na even He is a 100% man, even He is a 100% God, meron siyang humbleness and humility na after ng miracle niya, nananalangin siya. Kayo po, kailan yung huli kayo nanalangin at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa sa buhay ninyo? Amen po? Nakuha niyo ba magpasalamat sa umaga na paggising ninyo? Thank you, Lord. Amen po? Yung kumakain ka ng masarap, meron kang candy na Cadbury o Toblerone, nagpasalamat ka ba? Amen ba? Minsan ba binibigyan niyo ba ng time ang Panginoon na kung anong meron tayo, nagpapasalamat tayo? O meron tayong ibang gusto na hindi natin nakuha kaya hindi tayo magpasalamat? Dahil hindi ka kontento na meron ka kung anong meron ka. Tama ba yun? Meron ka na anong meron ka. Amen ba? Totoo ba mga kapatid? No? Alam niyo po ba sa pag-akit niya doon, hindi lang po siya basta nanalangin. Umakyat po siya doon para ipag-pray yung mga disciple niya kasi alam niya po na merong tatahakin at merong test na gagawin ang mga disciples sa kanya in the middle of the journey. Amen? Alam niyo po ba sa mga disciples po dito? Pasalamat kayo sa mga leader ninyo. Sa araw-araw, hindi yan nakakalimot, ipag-pray kayo. Bago sila, kayo muna. Pag-gising sa umaga yan, kayo muna. Amen? Kahit sakit ka na sa ulo, mahal ka pa rin ng cell group leader mo, pinag-pray ka pa rin yan. Amen po? Kasi po, hindi po lalago ang cell group leader kung wala pong masakit sa ulo ng mga disciple. Amen po? Kasama po sa amin yan. Kaya mahal na mahal kayo ng mga cell group leader ninyo kahit ganyan kayo. Amen po? Kasi si Lord nga, hindi naman tayo tinignan eh. Amen po? Kaya po mga kapatid, yung mag-message man lang sa umaga, mga musta yung cell group leader nyo, good morning mga kapatid, konting heart lang man lang. Konting response man lang. Amen? Basic, pero napakahirap pa rin gawin. No? Nakikita ko, ilang share ang sinesend ni Tinay para lang mag-edit. Ni mismo mga leader, ang hirap mag-share ng mga pinopost. No? Hindi po ganoon kadali. Hindi po ganoon. Ako po kasi talaga hindi po ako sa social media po sa Facebook. Alam po yan na nakakarami sa akin. More in Messenger lang po ako. Kung magpe-Facebook lang po ako, story lang po. Pero sa post, hindi pa po muna. No, kasi po meron po akong gustong mangyari sa akin na nagpapas muna po ako. Pero nasa Facebook po ako, pero hindi lang ako nagpo-post. Story lang po. Pero nakikita ko po doon sa GC, pag nagpo-post si Tinay, na parang nagmamakaawan na, share naman tayo mga kapatid. Mga kapatid, hindi po biro yung pag-edit ni Tinay, hindi ko po siya binubuhos, pero nakikita ko po. No? Everyday po hanggang madaling araw, ginagawa niya po yung trabaho sa media po. Kaya kung ikaw talagang disciple ni Lord, wag na lang si Lord, o wag muna si Lord, kahit sa cell group mo man lang. Mga kapatid, this is a part of obedience. No? Paano ka susunod sa Panginoon kung sa cell group leader mo, ayaw pang sumunod?
Tapos gusto mo ng pagpapala, gusto mo gusto mo ng abnormal na mangyayari sa buhay mo, hindi mangyayari 'yon kung sa cell group leader pala hindi ka na sumusunod. Amen po. Amen po, kasi darating po kayo dyan. Sa mga nagtitraining, darating yung time na magiging cell group leader ka, mararamdaman mo kung ano yung nararamdaman namin. Yung dati lagi ka lang sin mode, you will see. Hindi ko kayo tinatakot. Totoo po yun. Totoo po. No? Sabi po dito sa 24, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by waves, for the wind was contrary. No? Ang mga disciple nag-cross na sa Sea of Galilee. No? Tossed by waves and the wind was contrary. Alam niyo po ba, yung dapat na boat journey is naging test journey? Amen po? Yung iniisip mo, akala mo, yung late ng sweldo mo, akala mo 1 buwan lang? Naging 2 buwan? Naging 3 buwan? Sasabihin mo, Lord, di mo man lang ako in-inform? 3 months na pala to? 4 months pa pala? May 5 months pa pala? May 6 months pa pala? Sino related dyan? Alam ko yung isang media lang, nandun, napakasipag, relate dyan. Amen po? Hindi mo man lang ako in-inform na ganito pala katagal yung late ng sweldo ko? No? Na meron pa akong kailangan asikasuhin sa pamilya ko? Bakit? Pero alam niyo po, yung time na test of journey, pinag-pray ka na ng Panginoon. Alam niya talagang tatahakin mo yung ganung journey. Ang gusto niya lang, focus. Amen? Sabi mo sa katabi mo, focus. No? Amen po? Yung dati kang estudyante, na gusto mong, kung kailan hindi ka nag-aral, kung kailan hindi ka nag-aral ng exam, hindi ka nag-aral ng mga notes mo, kinabukasan meron kang exam. Sabi ng teacher mo, surprise, meron kang exam ngayon. Kung kailan hindi ka ready, tsaka ka naman hindi nag-review. Amen po? Ganun po yung mga test sa buhay po natin. Pero sabi na nga sa scripture, habang sila ay nasa gitna ng Sea of Galilee, umihip ang hangin at ang alon ay lumaki. Yan, dito na sa middle of the part, no? Sabi po dyan, now in the 4th watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, were troubled, saying, it is a ghost! And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, be of good cheer, it is I. Do not be afraid. Amen? Alam niyo po mga kapatid, 35 years old na po ako ngayon. 35 years old na po ako ngayon. Parang bang, reya ka? Okay na, reya ka? No? Kahit kailan po, wala pa akong nakitang taong naglakad sa tubig. Ang turo po sa akin at pagkakaalam ko, kahit kayo, ang tubig, nilalango yan. Hindi nilalakaran. Amen po? Pero iba po dito. No? Kaya yung binabasa ko po ito, parang totoo nga, no? Yung reaction ng mga disciple, siguro kung ako yung nandyan din, ganun din ang reaction ko, matatakot ako. Kasi may nakita akong taong naglakad sa tubig, yung imposible, naging posible. No? Pero sabi po dyan ng Panginoon, immediately ang Panginoon, if you need help, God will rescue immediately. No? Binigyan ka po ng 3 praise ng Panginoon. Sabi dyan, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Alam ko sa isa sa mga tao dito ngayon, kasama na po ako, kailangan mo to. Ang sabi niya, magsaya ka. Ako to, si Jesus. No? Huwag kang matakot. May pinagdadaanan ka ngayon, huwag kang matakot, magsaya ka. It is I. Amen? Si Jesus mismo nagsasabi sa iyo niyan, kapatid. Kung may dala-dala ka ngayon, meron kang bit ngayon, magsaya ka. It is I. Do not be afraid. Huwag po tayo matakot, mga kapatid, kasi minsan doon tayo nakapokus sa epekto ng buhay po natin. No? Pero hindi tayo masyado nakapokus sa good news ng Panginoon para sa atin. Yung akala natin bad news, pero good news pala. Yung akala natin good news, pero bad news pala. Amen? Kaya hindi lahat ng manliligaw sa inyo tama. Sa mga single. Amen? Dapat pili-pili tayo, mga kapatid. Amen po? Amen. Ang sabi dyan, nung nakalakad si Peter sa tubig, yung imposible, naging posible. Alam niyo, bigyan ko lang po kayo ng context. Si Peter po,
si Peter po, mangingisda, fisherman. Ang pinakamalapit, sino ba yung mga fisherman dito? May mga fisherman ba dito? Wala. Okay, mga sosyal. Okay. Mga anak ng sosyal. Okay, amen. Yung pinakamalapit na malapit lang sa kay Peter, nung nakita niya na lumilipad, ako naglalakad sa dagat, flying fish. Sino may alam ng flying fish? Eh, yun lang ang nakikita ko, malapit na nakita ko na pwedeng lumakad sa tubig, pero hindi po siya lumalakad. Tumatalon-talon po yun, lumilipad-lipad. Tama po ba ako? Pero sabi nga doon, wala pang nakakita na ang tao lumakad sa tubig. Kaya ganun po yung mga reaksyon ng mga disciples niya. Amen po? Natakot lahat ng disciples. Pero si Peter, ang sabi dyan, sabi niya, answered him and said, Lord, if it's you, command me to come to you on the water. So he said, come. And Peter had come down out of the boat. He walked on the water. Hindi ko makita. To go to Jesus. Amen? Alam niyo po, hindi po pinangarap ni Peter na makalakad sa tubig. Hindi niya po pinangarap yun. Ang gusto lang ni Peter, makasama si Jesus. Kayo mga kapatid, sino sa inyo ang gusto makasama si Jesus? Sino yung gusto na normal naging abnormal? Yung normal na sitwasyon man magiging abnormal, yung natural naging supernatural. Ibang abnormal po yung sinasabi ko. Supernatural po yan. Si ate, napakamot ang ulo. Amen po? Ano nyo po, hindi po pinangarap ni Peter maglakad sa paano. Ang gusto niya lang makasama si Jesus. Uulitin ko, marami sa atin gustong-gusto makasama si Jesus. Pero iba yung mga pinagkakaabalahan mo. No? Marami kang time sa mga maraming ibang gawain. Wala kang time sa magsimba, wala kang time mag-cell group, wala kang time mag-prayer meeting, pero gusto mo ng presensya ng Panginoon. Mga kapatid, ngayon pala sasabihin ko sa iyo, hindi pwede mangyari sa iyo yun. No? Hindi pwede yung wala kang oras sa Kanya, pero gusto mo ng supernatural. Amen po? Mangyayari lamang yun kung bibigyan natin ng oras ang Panginoon na makasama siya. Sabi niya, no? Peter answered him, Lord, kung ikaw yan, hayaan mo akong lumapit sa iyo. No? Minsan ba magkaroon tayo ng ganung desire? Kahit tayo nagpe-pray one-on-one, o baka nagdi-desire ka lang dyan pag dumadaan ka na sa problema. Kapatid, wrong mindset again. No? Ako po, in my experience, lahat po yan nangyari sa akin. Pero one thing na na-realize ko, dapat pala hindi ganoon. At salamat sa mga taong ginagamit sa simbahan ito dahil namulat ako sa tama. Namulat ako sa mga salitang sinasabi nila. No? Salamat sa daming tinuro ng mga leaders dito, kasama si Pastor, si Mami, ang dami ko pong nakuha to stand up sa aking buhay para po panghawakan yung salita ng Diyos. Amen po? Hindi po biro yun. Alam ko po, hindi po madali na lumapit sa Panginoon. Magiging madali yan ang lahat. Isama mo si Lord sa buhay mo. Kaya po nagiging mahirap kasi hindi mo sinasama. No? Masyado mong sinasarili. Amen po? Kaya pag bumagsak ka, sabihin mo, Lord, Tay, Bob, hindi ko na kaya to. No? Hindi ko alam kung paano gagawin ko. Paano mo hindi makayanan? Kasi wala kang time sa Kanya. Hindi mo binibigyan ng chance o binibigyan ng pahalaga yung merong gawain sa simbahang merong ito. Prayer meeting lang, hirap na hirap ka. Tapos gusto mo ng panalangin? Gusto mo ng breakthrough? Gusto mo ng petition? Prayer meeting nga, hindi ka makapunta. Zoom na nga lang, hirap na hirap ka pa. Nandun ka pa, sarado ba camera mo, baka tulog ka pa. Amen po? Kaya po mga kapatid, Lord, sabi niyan, let me come to you. No? Yung main motivation ni Peter is makasama ang Panginoon. No? Alam niyo ba, sabi ng scripture, nung sinabi niya na, Lord, let me come to you, ang sabi ng Panginoon, in one word, come. May red highlight po tayo dyan, no? Sabi niya, one word, lumapit ka. Alam niyo po, nung time na lumapit ang Panginoon sa Kanya,
nakatingin siya sa Panginoon. Kahit malakas ang hangin, the wind is contrary, nung time na lumabas siya sa bangka, nung sabi ni Jesus na, come, alam niyo po ba yung paglabas siya sa bangka yung bangka is like your safety, your comfort zone, yung nakakagawian mo na. Kaya siguro walang mangyari sa buhay mo kasi nasanay ka na lang, napalutang-lutang ka na lang. No? Nasanay ka na lang doon sa bangka kaya hindi mo ma-realize, ayaw mo lumabas doon sa bangka. What I mean, yung sinasabi ng Panginoon, if you're reading the Bible, if you are attending sa lahat ng fellowship na simbahan ito, ang Diyos mangungusap sa iyo, sasabihin sa iyo, anak, come. Lumabas ka dyan sa comfort zone mo. Lumabas ka dyan sa bangka mo. No? Kaya pa sasabihin ko sa inyo, hindi po mangyayari yun. Yung supernatural. Yung natural, maging supernatural. No? And I believe, yung bangka rito is a picture of yung nakagawian. Yung nakasanayan natin. No? Gusto nyo ba maranasan yung abnormal? Gusto nyo maranasan yung abnormal? Yung habang sila palutang-lutang, ikaw naglalakad sa tubig. Di ba ang sarap nun? Yung mga kaibigan mo, sila lutang na lutang. Ikaw naglalakad sa tubig. Yung natural, naging supernatural. Amen po? Marami ka pa dito, naranasan na yan. Amen? Alam niyo po, hindi na po basta yung paglabas ng bangka, it's a comfort zone. It's a challenge to Peter na iwanan yung comfort zone niya. Sa atin po, marami po tayong biases, marami tayong dala-dala. It's our time. Once na lumabas tayo sa comfort zone, it's a challenge to us. No? It's a challenge to us. Kaya pag sinabi ng Panginoon, God is asking you to follow me, follow me. If God asking you to give, give. If God asking you na mag-church ka, magsimba ka, magmanalangin ka, mag-devotional ka, magbasa ka ng Bible, follow it. Kapatid, it's a test for you para makalabas doon sa comfort zone, sa bangka mo. Para makita mo yung galaw ng Panginoon sa buhay na makalakad ka sa tubig. Amen? Masyado ka na kasing busy sa maraming bagay. Hindi mo na nakita yung presensya ng Panginoon sa buhay mo. Totoo po yan, mga kapatid. Marami sa atin magte-testify dito. Maraming leader yung magte-testify dyan. No, hindi porket leader kami, exempted kami, hindi po. Dumadaan kami, mas matindi pa sa inyo. No, iba-iba man yung sitwasyon, pero isa lang ang gusto ko sabihin. Iba man ang sitwasyon ng ating pag-Diyos sa buhay, pero ang Diyos natin iisa lang. Siya lang ang nasa gitna. Kaya nga sabi niya, be of good cheer. It is I, Jesus. Do not be afraid. Mga kapatid, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa sitwasyon na meron ka. Dahil ang tumatawag sa iyo, yung Diyos ng mga Diyos. Yung Hari ng mga hari. Amen po? Ang gagawin mo na lang, lalabas ka na lang, susunod ka na lang. Yes, the wind is boisterous. The wind is contrary. But Jesus calling you, come. Amen? Follow lang, kapatid. Follow lang. Kaya sabi po dyan, no? But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. No? And beginning to sing, he cried out saying, Lord, save me. Yan. Diyan tayo sanay na sanay. Lord, save me. Lord, may problema ako. Save me. Lord, wala akong trabaho. Save me. Lord, delay sa sweldo ko. Save me. No, Lord, may problema akong financial. Lord, save me. Kaya mo bang mag-follow sa Panginoon kahit yung wind was boisterous? Kahit yung wind is contrary? Amen po, mga kapatid? Habang si Peter ay naglalakad sa tubig, nung nakita niya yung hangin, hindi ko alam kung paano niya nakita yung hangin, no? Kasi ako hindi ko makita yung hangin. Pero I think, sabi sa verse, nakita niya yung hangin because of the epekto. No? Because the wind is boisterous, naramdaman niya. Kaya nakita niya po. No? Pero nung nakita niya, he became to sing. Ulitin ko.
Nung time na tinawag si Peter na come, nakalakad siya sa tubig. Amen? Pero nung nakita niya yung epekto ng hangin sa kapaligiran niya, unti-unti po siyang lumubog. Amen po. Alam niyo ba mga kapatid, look at this ha. Si Peter at si Jesus, parehas nakalakad sa tubig. Tama mali? Anong pinagkaiba? Hindi yung tubig. Focus. Kasi nung time na naglakad siya sa tubig at tiningnan niya yung epekto ng hangin sa kapaligiran, unti-unti siya lumubog, kapatid. Sa atin, sa paglakad natin sa pagiging Kristiyano, huwag po tayo titigay kung saan-saan. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos na ikabubuti sa buhay po natin, mag-follow lang tayo. Dahil hindi ka dadali ng simbahan, ng cell-group leader mo, ng pastor mo, na ikapapahamak mo. No? Dadalhin ka sa kabutihan na para sa'yo. Para makita mo yung supernatural na nararamdaman ng mga ibang tao. No? Para hindi ka mag-settle doon sa bangka mo na lutang-lutang lang. Amen po mga kapatid? Focus, kapatid. Kasi si Peter, nung nakatingin siya sa Panginoon, nakalakad siya. Alam niyo mga kapatid, kung tayo magpo-focus lang sa lahat ng mga gawain meron tayo, kung susunod lang tayo pag sinabi ng cell group leader mo, magbasa ka ng Bible, magdebo ka, sabi ng pastor, magsimba ka, mag-invite ka, mag-devotional ka, makikita nyo yung difference na ginagawa mo yung para sa Panginoon kesa yung hindi mo ginagawa before. Makikita nyo po yung difference. Yung dating hindi ka makalakad sa tubig, makikita mo, yung paglakad sa tubig is a miracle kay Peter. Amen po? The moment na tinanggal mo yung focus mo, yun yung unti-unti kang lulubog. Kaya huwag ka magtaka. No? Huwag ka magtaka sa buhay mo. Bakit nilulunod ka pa hanggang ngayon ng problema mo at the storm ng buhay mo? Kasi baka minsan sa tingin mo, failure ka. Baka feeling mo, ako ang may problema. Feeling mo, wala na akong ginawang tama. Hindi kaya kapatid hindi dahil failure ka. Baka kasi mali lang ang iyong focus. Amen? Kasi naniniwala ko, ang Panginoon tinawag ka at pinili ka. Iisa lang ang gustong plano ng Panginoon sa buhay ng buong sanlibutan. Yung maging abundant, maging prosperous in everything sa buhay po natin. No? Magkakaiba naman ang problema, pero makikita lang natin kung paano tayo susunod sa Panginoon. Amen po? What if, mga kapatid, kaya ka nag-fail dahil failure ka? Pero posible. Hindi dahil sa focus, hindi dahil sa failure ka, dahil sa focus. Ulitin ko po. No? Ngayong gabi po, bibigyan ko po kayo ng 3 key points how to focus on Jesus. Amen po? Bibigyan ko po ng 3 key points sa napag-usapan po natin. Dahil ang Panginoon sa gabi ito may reminder sa'yo, focus. Amen? Anong gusto mo sa spiritual journey mo? Focus. Amen? Anong gusto mo mangyari sa pamilya mo, sa karir mo? Focus. Kapatid, because yun lang yung only thing na pwede mong kontrolin. Rather than hindi na, mga kapatid. Yung nakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig, it's a supernatural. Kung kaya nagawa ni Peter, kaya mo rin gawin. Amen ba? Wala naman po tayong pinagkaiba doon. Amen? Sabi po dyan, 3 key points how to focus on Jesus. Pray. Pray. Amen? Sabi dyan, and when he had sent the multitude, when he sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone there. Mga kapatid, once you want to come in the presence of God, you want Him to focus, first thing, you need to fix your prayerful life. Sa buhay po natin. Hindi pwede na meron kang gagawin sa buhay mo na hindi ka nananalangin para sa Panginoon.
Every time meron kang gustong gawin sa buhay mo, sa karir mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa mga tao sa mahal sa mo sa buhay, everything, pray for it first. No? With humility. We need to ask wisdom, knowledge sa Panginoon para po gabayan po tayo sa lahat ng ating gagawin. Huwag lang po tayo mag-pray sa Panginoon dahil meron ka lang kailangan. Huwag po tayo mag-pray sa Panginoon kasi meron kang gustong mangyayari sa buhay mo. Hindi po ganoon. Kasi kaya ka po nananalangin sa Panginoon, nakikipag-usap ka sa Panginoon because you love Him. Ulitin ko kasi nakita mo kung gaano siya kapangyarihan sa buhay mo. Yung dati kang bugbog na bugbog sa mga kasamaan, ngayon, blessed na blessed ka. Binago ka ng Diyos sa dati mong ginagawa. Amen po. You need to pray sa lahat ng ating gagawin. Sabi diyan, come. Amen? Sabi niya, so he said, come. And when Peter had come down on the boat, he walked on the water to go to Jesus. Alam niyo mga kapatid, come to His presence. Come to His presence. Amen? Hindi pwede mangyari yung supernatural na gusto mo mangyari sa buhay mo kung hindi ka susunod. Kung lahat tayo sumusunod at nagbabasa ng Kanyang salita, mararamdaman mo si Jesus sa buhay mo. Kasi hindi pwede maramdaman mo si Jesus kung hindi ka nagbabasa ng Bible. And we are so blessed sa church na to, sa LRC, because lahat tayo tinitrain. No? Lahat tayo tinuturuan magbasa ng Bible. Kasi po kung hindi ko po nabasa ang Bible, baka wala po ako dito. No? Unti-unti po na bago po yung pananaw ko sa buhay. No? From natural to supernatural. No? Once you come to Jesus, everything will change. Kailangan mo mag-focus sa Kanya. Kailangan mo mag-focus sa Kanyang presensya. Amen po? Huwag po natin balawalain yung mga self leader natin na meron silang binibigay sa inyo na salita ng Diyos. Hindi lang po basta yung binigay, hindi lang basta po yung basta sinabi. Hindi nyo ba alam na pinag-pray yun ng matindi para lang maipakain sa inyo? Ilang buwan prepare? Amen po? Ilang prayer ang ginawa po doon? Amen? Kailangan mo ng iyong presensya. Hindi mo mararamdaman yung presensya ng Panginoon kung ikaw mismo lalayo sa Kanya. Amen mo mga kapatid? Mga kapatid, this is a reminders for all of us. We need God in our life. But we need to be strong in your faith. One in the middle of our journey. Hindi po kasi magiging madali ang lahat kung ang pananampalataya po natin napakaliit. Amen po? Nakukuha po ang lahat? Lahat po tayo sigaw ng hallelujah. Amen. Then last thing, worship. Ang bilis. Then those who were in the boat came and worshiped Him, saying, truly, you are the Son of God. Alam niyo po, hindi ko po sinama yung 31, 32 doon sa context. Pero bago po mag-33, yung sa context na 30, may 31, 32 po yung bago 33. Tama po? Hindi ko po sinama dyan. Pero bago mag-33 yan, yung time na sinabi ni Peter na, Lord, save me! Jesus immediately caught it up. Amen? And He said, oh, little faith, why you doubt? Ayun po yung 31. In 32, sabi niya po, the time Jesus came in the boat, the wind stopped. Shalom. Peace sa ibang translation. Amen po? Ang gusto ko sabihin dito, if you want to worship God, unang-una, hayaan mong papasukin ang Diyos sa buhay mo. No? It's very hard to worship God kung ang presensya ng Panginoon wala sa iyo. Yung time na kailangan mo siya, immediately ang Diyos nandiyan ka kasi para i-raise up ka. No? Kaya nagiging maliit ang pananampalataya because of sa mga kapaligiran na nakikita mo. Huwag ka doon mag-focus, kapatid. Huwag ka doon mag-focus. Ilang beses ko sinasabi sa ngayong gabi ito, don't let them, the wind boisterous distract your faith to Jesus. Oh, English.
Amen? Ang gusto ko sabihin sa inyo, hayaan yung pumasok ang Diyos sa inyo. Because He is the one who will give you peace in your heart. Yung gusto mo kapayapaan, kahit meron problema ka, para makapag-cheer ka, para maniwala ka itisay, para maniwala ka na, don't be afraid, papasukin mo si Jesus sa buhay mo. Amen? Papasukin mo, kapatid. Then you will worship. Then those who were in the boat came and worship Him. Amen? Ang mga disciple, nung nakita niyang pinatigil ni Jesus yung wind, this is the time they realize worshiping. Tayo po, hindi na po natin hihintayin yun. As a believers, hindi na po natin hihintayin yun. Every time, every day po, yung ginagawa po sa atin ng Panginoon, it's a miracle. Amen po? Every time you can worship God. Kaya ka nandito ngayon, buhay, nasa service ka ngayon, because of Him. Mga kapatid, He didn't change. Siya pa rin yung Diyos, no? He is the truly Son of God, today, forever, and yesterday. Amen po? He is the living God. Amen po? Kaya po mga kapatid, don't let yung faith ninyo mawala sa Panginoon because of the distraction. Amen? Worship Him. Amen po? Sabi sa Colossians 3, set your minds on things above. Focus. Sabi sa Philippians 4, let's look directly ahead. Focus. Sabi sa Matthew 6, don't worry about tomorrow. Huwag mo alalahanin yung bukas kasi sinasabotahin mo na yung bukas. Amen po? At ang matindi doon, mga kapatid, ang matindi doon, baka masyado ka nag-aalala sa maraming bagay, pero wala kang ipinapanalangin. Amen po? Lahat inaalala mo na, pero wala kang ipinapanalangin. Ang sabi ng Panginoon, manalangin ka, hayaan mo yung problema. Pero sa iyo, baligtad. Nauna yung alala, bago yung panalangin. Amen po? Ngayong gabi mga kapatid, bago tayo matapos, give time to let Jesus come in your presence. Let's stand up. Amen? Yes, mga kapatid. Fix your eyes on Jesus. May problema ka ngayon? Fix your eyes on Jesus. Delay ang sweldo mo. Fix your eyes on Him. Amen? This is the time. Pag-pray mo kung ano yung sitwasyon mo sa Kanya. Ngayon mo sabihin, Lord, save me. Save mo ako sa sitwasyon ko ngayon. Ang Panginoon, tinatawag ka ngayon. No? Tinatawag ka, let me come out in your boat. Come out on your boat. Ibigay mo sa Panginoon kasi kung ikaw lang, hindi mo kaya yan, kapatid. Hallelujah. Yes. I will bless the Lord forever. Yes, Lord. And I will trust Him at all time. And He has delivered me from all fear. Yes, Lord. Hallelujah. And He has set my feet upon the rock. Yes, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. And I will not be moved. Yes. Fix your eyes on Jesus. Raise your hands. Yes. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present
invite you to come here. Pagpe-pray ka po ng mga primary leaders. Huwag ka po mahiya. Come out in your boat. Ang sabi ni Jesus, come. May gusto kang mangyari sa buhay mo? Yung natural maging supernatural? Come out. Yes, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, fill this place. There's none I desire beside you. And you have made me glad, and I'll say of the Lord, you are my shield. Yes, Lord. My strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield. Yes, Lord. My Thank you, Lord, for tonight. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Touch all those people, Panginoon. My portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, salamat, Lord. Sa gabi ito, Panginoon, salamat po, Lord, sa mga taong nandito sa harapan, Panginoon, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, fill this place. Touch all the hearts, Panginoon, Lord. Alam ko po, Lord, marami silang dala, Panginoon, Lord. Yung matigas sa puso, Lord, palambutin niyo, Lord. Bigayin niyo yung puso nila, Panginoon, Lord. Kasi alam ko po, Panginoon, marami mga kapatid dito naghahanap ng trabaho. Naghahanap ng inyong presensya. Naghahanap sa inyong presensya, Lord. Lord, pakawalan sila sa kanyang breakthrough, Panginoon, Lord. Financial man yan. Restoration man yan sa kanilang mga pamilya, Panginoon, Lord. Healing man yan, Panginoon, Lord. Let you be the one who moves sa mga buhay nila, Panginoon, Lord. You have made me glad, and I'll sing of the Lord. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of sing hallelujah. Hallelujah.
Join the angels, sing tonight. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Come on. Join the angels, sing tonight. Hallelujah. 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 All you need is to sing hallelujah. Oh, all you need to sing is hallelujah. Come on, sing hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, God. Oh, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Oh, God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Sing hallelujah. Oh, thank you, Lord. Tonight, kahit wala ka sa harapan, hallelujah, as we wait tonight, if there's something, kung merong mang gusto mong inigtas ng Diyos sa buhay mo, I want you all to declare it tonight. Lord, save me in my finances, God. Lord, save my family. Lord, save my relationship. Lord, save my faith, oh God. Hallelujah. Come on, if there's something that you would like to ask for God. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's continue to sing. Let's sing hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hindi maikli ang kamay ng Diyos ngayong gabing ito. Hallelujah. If you want the Lord to save you tonight, just reach out to Him and ask Him tonight, Lord, save me, God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Lord, we feel your presence tonight. We know that you are in our midst, God. Hallelujah. Alam namin na kasama ka namin ngayong gabing ito, Panginoon. Oh, Lord, thank you, Jesus. Oh, Lord, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Come on, continue to feel the presence of the Lord. Continue to feel the presence of the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. You have made me glad, and I say, oh, the Lord, you are my shield.
for the last time. You are my shield. You are my shield, my strength, my portion, my shelter, strong tower. Oh, hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos na banal. Aming Diyos na tagapagligtas. Hallelujah. Ang Diyos na kailanmay hindi nagbabago. Ang Diyos noon, ngayon at bukas. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na aming narinig ngayong gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong banal na presensya na aming naranasan ngayong gabing ito, God. Lord, maraming salamat sa inyong lingkod na ginamit nyo, Panginoon, to deliver your words tonight, God. And we pray, Father, in the name of Jesus, na yung bawat salitang aming narinig, Panginoon, ay tatanim sa aming mga puso, Lord God. It will help us remember, Panginoon, first to focus in your word alone, God. Not to focus on our trials, not to focus on our surroundings, Panginoon, but to focus on you alone, God. Hallelujah. Lord, sa aming paglakad, sa aming pananampalataya, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na iahon kami, Lord God, sa moment na kami nahihirapan at kami lumulubog, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming iligtas, O God, sa mga panahon na kailangan namin ng tulong, Panginoon. Patuloy mong hawakan yung aming mga kamay, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo kaming ibangon, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil hindi ka nagbabago, O God. Lord, tonight is your night. Thank you for your word. Oh God, thank you, Jesus. Lord, we bring you all the glory, God. We bring you all the praises and honor. Thanksgiving belongs to you, our King. In Jesus' name, in Jesus' name.